May mga kwentong hindi kailanman inaasahang mangyayari. At may mga lihim na mas pinipiling ibaon sa ilalim ng dagat kesa harapin ang katotohanan. Hunyo 3, 2019, isang maulap at halos walang bituing gabi sa pantalan ng Iloilo City. Sa kabila ng dilim, buhay na buhay ang lugar. Mga ilaw na kumikislap mula sa malalayong barko. Tunog ng mga makinang hindi kailanman natutulog. At mga yabag na mga taong sanay sa mundong umiikot kahit hating gabi. Sa gabing iyon, may dalawang babaeng tahimik na sumakay sa isang maliit na bangka. Isa sa kanila ay si Maricel Dizon, 25 taong gulang. At sa gabing iyon, hindi niya alam na yun na pala ang huling pagkakataon na mararamdaman niya ang hangin mula sa dalampasigan. Si Maricel ay lumaki sa isang maliit na barangay sa Guimaras. Napapaligiran ng dagat. Sanay siya sa alat ng hangin at sa ingay ng alon tuwing gabi. Pangalawa siya sa 5 magkakapatid. Isang posisyon na madalas nangangahulugang pagsasakripisyo. Ang kanyang ama ay isang mangingisda na ang kita ay nakadepende sa swerte ng dagat. May mga araw na masagana, ngunit mas madalas ang araw na wala. Ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng prutas sa palengke. Isang kabuhayang sapat lamang upang maitawid ang isang araw. Bata pa lamang si Maricel ay alam na niya ang bigat ng responsibilidad. Siya ang tumutulong sa kanyang ina sa pagtitinda. Nag-aalaga sa kanyang mga kapatid. At nangangarap ng buhay na mas maayos. Kahit hindi niya alam kung paano ito maaabot. Dahil sa kahirapan, napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil kailangan. Sa edad na 20, nagpasya siyang lumuwas ng Iloilo City. Bitbit ang kaunting damit at malaking pag-asa. Iniwan niya ang kanilang tahanan upang subukan ang kapalaran sa lungsod. Ngunit ang lungsod ay hindi palaging mabait. Sa una, nagtrabaho siya bilang tindera sa isang maliit na karinderya. Mahaba ang oras, mababa ang sahod, at madalas ay kulang pa rin ang kinikita para sa sarili at sa pamilya. Ilang buwan din siyang nagtiis hanggang sa makilala niya si Lorna Valdez. Si Lorna ay 50 taong gulang. Isang babaeng kilala sa pantalan. Hindi man siya opisyal na empleyado, marami ang nakakakilala sa kanya. Siya ang nag-uugnay sa mga pangangailangan ng mga tripulante at ng mga taong handang magbigay nito. Sa unang pagkikita nila, simple lang ang alok ni Lorna. Magbenta ka lang sa barko, sigarilyo, alak, pagkain. Walang masama, walang komplikasyon. Tinanggap iyon ni Maricel. Ngunit habang tumatagal, nakita niya ang mas malaking kita sa ibang gawain. Nakikita niya ang ibang babae. Mas maayos ang damit, mas may pera, mas may kakayahang magpadala sa pamilya. At unti-unti, nahikayat siya. Sa simula, may pag-aalinlangan, may takot, may hiya. Ngunit sa harap ng realidad, natabunan ng lahat ng iyon. At doon nagsimula ang kanyang pagpasok sa mundong hindi niya inaasahan. Ang mundo ng akyat barko. Sa bawat gabi na sumasakay siya sa barko, unti-unti ring nagbabago si Maricel. Natutunan niyang itago ang emosyon. Natutunan niyang gumiti kahit hindi masaya. Natutunan niyang gawing trabaho ang isang bagay na dati ay hindi niya kayang isipin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya nakalimutan kung bakit niya ito ginagawa. Para sa pamilya. Lahat ng kita niya ay pinapadala sa Guimaras. Para sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Para sa gamot ng kanyang ama. Para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hanggang sa isang gabi, nakilala niya si Victor Petrov, isang 39 na taong gulang na chief engineer.
Tahimik, seryoso, at hindi tulad ng ibang tripulante. Hindi siya agad lumapit. Hindi siya bastos. Sa halip, kinausap niya si Maricel na parang isang normal na tao. At doon nagsimula ang kakaibang koneksyon. Sa bawat pagkikita, mas nakikilala nila ang isa't isa. Nagkukwento si Victor tungkol sa kanyang buhay sa ibang bansa. Sa malamig na klima, sa pamilyang matagal nang hindi nakikita. Si Maricel naman ay nagbahagi ng kanyang kwento. Ang hirap ng buhay, ang kanyang mga pangarap, at ang kanyang mga kapatid. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya hinuhusgahan. At doon siya nahulog. Ngunit may isang bagay siyang itinatago. Hindi siya tumigil sa kanyang trabaho. At hindi na sinabi ito kay Victor. Pagbalik ng barko sa kanilang bansa, sumailalim si Victor sa routine medical examination. At doon nagbago ang lahat. Nagpositibo siya sa isang malubhang sakit. Sa kanyang isipan, malinaw ang konklusyon. Si Maricel, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng minahal niya. Mula sa sakit, naging galit. Mula sa galit, naging puot. At mula sa puot, nabuo ang isang plano. Makalipas ang 2 buwan, muling bumalik ang barko sa Pilipinas. At hinintay niya ang pagkakataon. Hunyo 3, 2019, sa tulong ni Lorna, ipinatawag niya si Maricel. Walang kaalam-alam ang dalaga na yun na pala ang huling gabi ng kanyang buhay. Madaling araw nang sumakay sila sa bangka. Tahimik ang dagat, ngunit mabigat ang hangin. Parang may babala na hindi naririnig. Pagdating sa barko, iniwan si Maricel sa cabin ni Victor. Sa loob ng silid, kakaibang pakiramdam. Hindi na iyon ang lalaking nakilala niya. May malamig na tingin, may katahimikang nakakabingi. Sinubukan niyang ngumiti. Sinubukan niyang magtanong. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang galit na matagal na itinago ay sumabog. Walang kalaban-laban si Maricel. Walang makakarinig. Walang tutulong. At sa gabing iyon, tuluyan siyang nawala. Sa labas ng cabin, may kung anong naramdaman si Lorna. Isang kakaibang kaba. Nang marinig niya ang mahinang ingay, naglakas loob siyang sumilip. At ang kanyang nakita ay sapat upang habang buhay siyang bangungutin. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumaban. Tumakbo siya. Iniwan niya ang barko. Iniwan ang katotohanan at iniwan si Maricel. Ngunit ang konsensya ay hindi kayang takasan. Ilang araw ang lumipas, hindi na umuwi si Maricel. Nagsimulang maghanap ang kanyang pamilya. Tumawag, nagtanong, naghanap sa mga kaibigan, hanggang sa makarating sila kay Lorna. Sa una tumanggi siya, ngunit sa huli, nagsalita rin. At doon nagsimula ang laban para sa hustisya. Agad na kumilos sa mga otoridad, inimbestigahan ang barko. Sa simula, walang malinaw na ebidensya. Ngunit sa bawat detalye, unti-unting nabuo ang katotohanan. May mga bakas ng dugo na pilit nilinis. May DNA na tumugma kay Maricel. May mga log na hindi maipaliwanag. At may isang crew na nagsabing may itinapon sa dagat noong gabing iyon. Isang bagay na hindi na muling nakita. Sa kabila ng kawalan ng bangkay, naging sapat ang ebidensya. Matapos ang mahaba at masalimuot na paglilitis, dumating ang araw ng hatol. Desyembre 2020, tahimik ang courtroom. Lahat ay naghihintay. At sa huli, guilty. Si Victor Petrov ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong.
At doon nagtapos ang kanyang kalayaan. Ngunit ang kwento ni Maricel ay hindi na muling mabubuo dahil ang kanyang katawan ay nanatiling nawawala. Ang dagat ang naging saksi at ang dagat din na naglihim. Sa paglipas ng panahon, unti-unting tinagap ng kanyang pamilya ang katotohanan. Hindi man nila siya nailibing, nakuha naman nila ang hustisyang kanilang ipinaglaban. At si Lorna, hindi na muling bumalik sa pantalan. Dala niya ang alaala ng gabing iyon. Isang paalala na may mga desisyong hindi na mababawi. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa krimen. Isa itong paalala na sa mundong puno ng pangangailangan, may mga desisyong ginagawa hindi dahil gusto, kundi dahil kailangan. Ngunit hindi lahat ng kailangan ay tama, at hindi lahat ng tama ay ligtas. Ang bawat desisyon na ating ginagawa, gaano man ito kaliit o kalaki, ay may kaakibat na epekto na maaaring magbago ng ating kapalaran. Sa gitna ng kahirapan na tukso, mahalagang manatiling mapanuri at maingat. Sapagkat ang maling hakbang ay maaaring magdala sa atin sa landas na wala ng balikan. Hindi lahat ng pagkakataon ay biyaya. Ang ilan ay pagsubok na maaaring magtapos sa kapahamakan kung hindi pag-iisipan ng mabuti.